Ikinukwento ko ito bilang ako, si Jose Rizal, hindi bilang rebulto ng kasaysayan, kundi bilang taong umibig, nagdusa at nag-alay ng buhay para sa bayan. Noong ika-14 ng Marso, taong 2026, gugunitain natin ang ika-124 na anibersaryo ng kamatayan ni Marie Josephine Leopoldine Bracken. Isinilang noong ika-9 ng Agosto, 1876 at pumanaw noong ika-14 ng Marso, 1902. Siya ay isang Irlandesa sa lahi, ngunit sa puso at sa gawa ay naging kabahagi ng pakikibaka ng sambayanang Pilipino. Siya ang aking kabiyak sa buhay, ang aking common law wife, at siya ang naging aking balo nang ako'y barilin noong ika-30 ng Disyembre, 1896, sa Luneta, sa ilalim ng mga kasong huwad at gawa-gawa ng mga kolonyalistang Espanyol. Si Josephine ay pumanaw sa murang edad na 25 sanhi ng tuberculosis. Ayon sa hakahakang binuo ni na Filipino, historian Sir Enrique Rueda sa Diosa KCR at Sir Peter Nootenboom KJOR. Siya ay inilibing ng lihim noong ika-15 ng Marso, 1902 sa Hong Kong sa parehong libingan ng kanyang ina. Sa panahong iyon, ang mga namamatay sa tuberculosis sa dating kolonya ng Britanya ay kailangang ilibing kinabukasan sa mga hindi pinangalanang libingang sama-sama. Sanhi ng patuloy na salot. Dahil sa kakulangan ng panahon upang maghanda ng bagong libingan, marahil ay napagkasunduan ng mga kaibigan at kamag-anak na ilibing siya sa libingan ng kanyang ina. Na nooy wala pang palatandaang bato. Dapat ding maunawaan ang kaugaliang Pilipino na ilibing ang mga kapamilya sa iisang libingan, isang tradisyong umiiral hanggang sa kasalukuyan. Ito marahil ang dahilan kung bakit, sa kabila ng masusing pananaliksik, ay hindi kailanman natagpuan ang libingan ni Josephine. Bago siya bumalik sa Hong Kong noong Mayo, 1897, si Josephine ay nakiisa muna sa mga revolusyonaryo sa Cavite matapos ang aking kamatayan. Siya ay naglakad magdamag at kinabukasan. Sa Zapote, ay nagpakilala bilang aking balo sa isang kinatawan ng pamahalaang sibil. Nang kumalat ang balita, siya ay mainit na tinanggap at dinala sa Imus upang makipagkita kay Emilio Aguinaldo, ang pinuno ng himagsikan. Doon, siya ay kinilala bilang balo ng isang martir ng bayan. Mula roon, siya ay tinulungan patungong San Francisco de Malabon, na ngayon ay kilala bilang General Trias, at tumuloy sa isang kumbento. Sa loob ng 23 na araw, inalagaan niya ang mga may sakit at sugatan. Nasaksihan din niya ang mga ebidensya ng kalayawan at kabulukan ng ilang pari. Isang katotohanang kanyang ikinasuklam. Nang sumiklab ang labanan sa Dasmariñas, si Ginang Rizal at isa pang babaeng kasama ay sumakay sa kabayo may dalang mga ripleng Mauser. Isinalaysay niya na napatay niya ang opisyal na Kastila. Pagbalik niya sa kampo, ikinuwento niya ang kalupitan ng mga sundalong Espanyol na pumatay sa matatanda, kababaihan, at maging sa mga sanggol na 7 buwang gulang pa lamang, winawasak ang kanilang mga ulo sa pader. Ayon kay Josephine, ang pagkakasakop sa Imus ay bunga ng pagtataksil. Pagkaraan nito, siya ay nagkasakit sa tanza at sa gabi ng kanilang pag-alis ay nagdaan sila sa 23 na bayan patungo sa lalawigan ng Baye. Doon niya nakaharap ang Gobernador General ng Espanya na sa hiling ng mga prail ay pinayuhan siyang umalis patungong Hong Kong. Tinanong niya kung ano ang saysay ng pamahalaan, kung ang mga pari ang tunay na naghahari. Nang sabihan siyang katawa-tawa na ang isang babae ay makisangkot sa digmaan, mariin niyang sinabi na hindi siya natatakot at kung nanaisin, maaari siyang barilin doon din. Tulad ng ginawa sa kanyang asawa,
sapagkat ako'y inosente at handa rin siyang mamatay para sa katotohanan. Sa Maynila, siya ay mahigpit na minamanmanan ng mga detektib at nabalita ang balak siyang igapos at pahirapan. Para sa kanya, iyon ay isang kahihiyan at eskandalo bilang isang babaeng Irlandesa. Kaya't palagi siyang may dalang lasong strychnine sapagkat mas nanaisin niyang mamatay sa sarili niyang kamay kaysa dumanas ng pagpapahirap. Sa kanyang pahayag sa China Mail, sinabi niya na habang siya'y may hininga, ipagpapatuloy niya ang pagtulong sa Pilipinas sa pakikibaka nito para sa kalayaan. Kaya ngayong gugunitain natin ang ika-124 na taon ng kanyang pagpanaw, naway kilalanin si Josephine Bracken hindi lamang bilang aking kabiyak, kundi bilang isang babaeng tumindig, lumaban, at nag-alay ng sarili para sa kalayaan ng bayang ito. Umaasa ako na darating ang araw na siya ay igagawad ng isang medalya kahit postumo, bilang pagkilala sa kanyang tapang, sakripisyo, at wagas na pagmamahal sa Pilipinas.